Ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin niyo siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinasabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea. At siya ay bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Binuod ni San Juan sa ating unang pagbasa ang buhay ni Jesus sa tatlong simbolo. Una, ang tubig na siyang sumimbolo sa kanyang kapanganakan at binyag. Tubig. Pangalawa, ang dugo na simbolo ng kanyang kamatayan na siyang dumanak noong siya'y ipako sa krus. Dugo. At pangatlo, ang banal na Espiritu na siyang pumuspos kay Jesus sa kanyang buong pagkatao. Banal na Espiritu. Tatlo ang simbolo ng buhay ni Jesus: tubig, dugo, at Espiritu Santo. Ito din po yung mga simbolo na nabanggit ni San Marcos sa ating ebanghelyo nang binyagan ni San Juan Bautista si Jesus. Ang tubig na siyang ginamit sa pagbibinyag at ang Espiritu Santo na siyang bumaba kay Jesus nang ipakilala siya ng kanyang ama na siya ang anak na lubos niyang kinalulugdan. Lahat ng ito ay nagpapakilala sa atin kay Jesus. Kaya naman itong mga simbolong ito ay mahalaga sa ating pananampalataya. Ito yung mga ginagamit natin para alalahanin ang pag-ibig ng Diyos sa pagdiriwang ng liturhiya. Diba? Simbolo. Ito rin yung mga ginagamit nating simbolo sa ating liturgy, sa ating misa. Sa mga pagkakataong hindi natin pisikal na nakikita ang Diyos, magandang malaman na may mga simbolo na nagpapaalala sa atin sa Diyos. Hindi sila ang Diyos, pero dahil sila'y simbolo, sila yung nagpapaalala sa atin sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Nung
isang araw, binisita ko yung mga kapatid ko at pumunta kami doon sa dati naming bahay na kung saan kami lumaki, kung saan kami dating merong garment business. At nung nakita namin yung bahay na yon, may bagong may-ari na. Nagbalik yung aming memory ng aming kabataan. Nung naglumilibot kami dun sa subdivision, tinuturo namin, ito yung dating merong bakery. Ito yung dating ganito. So, yung mga bahay na naging familiar sa amin noon, nagpaalala sa amin ng aming kabataan, kung saan kami hinubog. Parang ganito. Ito yung nais ipabatid ng ating mga pagbasa sa araw na ito, ang mapaalalahanan tayo ng presensya ng Diyos sa pamamagitan ng simbolo. Kapag nakakakita tayo ng mga bagay, we are being reminded of something else. Kapag nakakita tayo ng baso, maaring maalala mo, nung ikaw ay kabataan, meron kang memory sa isang baso. Ganon din ang Diyos. May mga bagay na nagpapaalala sa atin sa Diyos. At harinawa itong simbolong ito yung magpaalala sa atin. Pero minsan yung tao, kakaiba tayo. Naalala natin ang Diyos kapag meron tayong sakit, kapag meron tayong hinihingi, kapag gipit. Ay, ba't ganon? Bakit yun ang nagpapaalala sa atin sa Diyos? Bakit yung mga malulungkot na bagay? Bakit kung kailan natin kinakailangan? Pero iba talagang tao doon natin naalala ang Diyos. Samantalang maraming pinadala ang Diyos na magpapaalala sa atin, sa Kanya, sa Kanyang presensya sa ating buhay. At nawa, kaya nga, dapat lagi tayo nagsisimba. Ngayong bagong taon, maging ito yung ating gawin. Magsimba, magdasal, para lagi nating maalala ang Diyos sa bawat gagawin, sa bawat desisyon, sa mga pagbabago ng ating buhay. Isama ang Diyos. At nawa, sa tuwing makikita natin ang imahe o larawan ni Jesus, maalala natin hindi lang ang Diyos. Hindi lang ang Diyos na nagkatawang tao, kundi maalala natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil si Jesus, ang buhay na simbolo ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Amen.